Alright, what's up mga Kanoy P? Here you go. Mahirap sa akin tong gagawin kong to ha, pero ngayon gusto kong pag-usapan ng isang topic na medyo sensitive ha. At alam ko may mga hindi magugustuhan ang sasabihin ko, pero ayos lang mga Kanoy P, ayos lang. Mas importante sa akin na may kahit isang Pilipino lang na mabuksan ng isip kesa may isang influencer na ma-offend. Okay? Kung makikita nyo naman, if you could look at my profile, I have a very few following. I'm not here to make pasikat or anything. Look at my YouTube, I have like 710 subscribers. Look at my Facebook, I don't have a lot of followers. I don't even make a lot of effort doing that. Just these videos, because I want to make it forward. No? You can even look at my TikTok. Yes, there's like 6,000 plus followers there, but I don't have much likes, just like 34,000. It's not much compared to a lot of people, no? Pero I'm doing this kasi ang gusto kong pag-usapan ngayon ay ang business behind the trading industry. Okay? Hindi yung trading mismo ha, kundi yung kung paano kumikita ang maraming tao sa paligid ng trading. At sana, pagkatapos mong panoorin tong video na to, mas maging matalino ka na sa mga desisyon mo. Okay? Unahin natin to ha. Hindi lahat ng influencer ay scam. Let's make that a clear context. Hindi lahat ng influencer ay scam. Hindi lahat ng nagtuturo ay manloloko. Okay? At hindi lahat ng may course ay walang alam. Okay, let's get that clear. At hindi rin masama ang magbayad para sa education. Sa katunayan niyan, naniniwala ako na ang education ang isa sa pinakamagandang investment na pwede mong gawin. Okay? Pero, hindi lahat ng education ay pare-pareho ang kalidad. Okay? The quality is different. At dito nagsisimula ang problema. Okay? Napansin mo ba ang pattern? May makikita kang content creator, okay? Makikita mo ang kotse, makikita mo ang luxury lifestyle, makikita mo ang profit screenshots, makikita mo ang winning trades. Tapos sasabihin, kung gusto mong matuto, join my Discord. Enroll ka sa course ko, copy my trades, use my broker, join my VIP signals. Wala namang masama doon. Okay? I wanna make it clear, wala namang masama doon. Kung ang tunay na produkto ay education. Okay? Pero minsan, mapaisip ka ano ba talaga ang binibenta? Trading ba o pangarap? Okay? Isipin mo to kung may isang influencer na may 10,000 members sa Discord at bawat isa ay nagbabayad ng let's say 1,500 pesos kada buwan. Magkano yun? 15 million pesos every month? Hindi pa kasama ang broker commission sa affiliate links, paid mentorship, private coaching, sponsorships, signals, at iba pang mga income streams. Okay? Ngayon, tanungin mo sarili mo, saan kaya talaga nanggagaling ang malaking income? Sa trading o sa negosyo sa paligid ng trading? Okay? Hindi ko sinasabing mali yun, Kanoy P. Business yun Pero bilang estudyante, kailangan mong maintindihan ang incentives. Ito ang gusto kong maintindihan ng maraming Kanoy P natin, maraming Pilipino. Kapag ang isang tao ay kumikita tuwing may nag-o-open ng trading account gamit ang referral niya, may posibilidad na gusto niyang mas maraming tao ang mag-trade. Okay? Kapag kumikita siya sa signal subscriptions, natural na gusto niyang manatili kang subscriber. Kapag kumikita siya sa paid courses, natural na gusto niyang bumili ka ng susunod na course. Okay? Hindi ibig sabihin na masama siya. Pero kailangan mong itanong, ang incentive ba niya ay tulungan ka o tulungan akong maging independent trader? Okay? O tulungan akong manatiling customer? Ano ba talaga? Tulungan kang maging trader? O tulungan akong maging customer?
'Di ba? Kasi malaking pagkakaiba 'yun eh. Okay? Isa pa, napansin mo ba? Halos lahat ng content ay puro entries. Papasok ako dito, take profit ako dito, SL ako dito, 1,000 pips, $500. Diyos ko, millionaire trader. Pero bihira mong makita yung content na tungkol sa bakit gumalaw ang market, ano ang ginagawa ng Federal Reserve, ano ang epekto ng inflation, ano ang ibig sabihin ng unemployment data, bakit tumataas ang bond yields, ano ang liquidity, ano ang risk sentiment, 'di ba? Hindi naman nila sinasabi or hindi nila tinuturo kung ano ang dahilan bakit bumabagsak ang US dollar. Minsan sinasabi nila, bumagsak kasi may order block doon, may FVG doon eh. Oh my goodness. 'Di ba? Kung hindi mo alam ang why, paano ka magiging independent trader? Okay? 'Di ba? Para sa akin, ang totoong education ay hindi nagtuturo kung saan ka lang magki-click ng buy o sell. Ang totoong education, tinuturuan kang mag-isip, tinuturuan kang umintindi, tinuturuan kang magsuri, at kapag natutunan mo 'yon, hindi mo na kailangan umasa sa signal ng ibang tao. Okay? Ngayon, kung nanonood ka nito, tas ikaw naman yung tamad, pero gusto mong yumaman, gusto mong masenso sa buhay, gusto mong magkaroon ng financial freedom, pero tamad ka, ipakyo po. Okay? Kasi, alam mo yun, nakaka-disappoint kasi, di ba? I guess, ang gusto kong sabihin lalo sa mga bagong trader, huwag kayong magmadali. Alam kong gusto nating lahat magkaahon sa hirap. Alam kong gusto nating mabigyan ng magandang buhay ang pamilya natin. Alam kong gusto nating magkaroon ng financial freedom. Pero, ang desperation, ang paboritong target ng marketing ng mga influencers na yan, yung mga may school na yan, yung mga nagbebenta ng kung ano-anong whatever, just to get your money. Kapag sobrang gusto mong yumaman agad, mas madali kang mapapaniwala. At kapag may nagsabing madali lang, copy mo lang trades ko, guaranteed 95% win rate. Walang talo to, bro. Dito ka. Mag-isip ka muna. Sa totoong financial markets, walang trader na laging panalo. Kahit ang pinakamagagaling sa mundo ay may losing streak. Kung mag-i-invest ka sa education, mag-invest ka sa totoong nagtuturo sa iyo kung papaano mag-isip. Hindi lang kung papaano sumunod. Okay, humanap ka ng mentor na nagpapaliwanag ng economics, macroeconomics, central banks, yan, mga interest rates, inflation, employment, market structure, risk management, psychology, liquidity, correlation, and capital preservation. Dahil ang goal ay hindi kumita ngayong linggo. Okay, ang goal ay maging trader ka pa rin 5 taon mula ngayon. Yun. Hindi yung masunog ka dahil ang pinili mong i-follow or ang pinili mong sundan gusto lang magbenta ng course or gusto lang sumali sa Discord nila at bentahan ka ng kung ano-ano. Okay? Diba? I guess, another thing na gusto kong sabihin kapag may mentor na nagtuturo ng macroeconomics, okay, katulad ko, kapag may mentor na nagtuturo ng macroeconomics katulad ko, hindi ibig sabihin nun na magaling na siya. Okay? At kapag may signal group, hindi ibig sabihin automatic na pangit na. Okay? Ang punto ko ay ito. Huwag mong husgahan ang mentor base sa kotse niya. Huwag mong husgahan base sa Rolex. Okay? Huwag mong husgahan base sa screenshots.
husgahan mo base sa kalidad or quality ng kaalaman na ibinibigay niya. Pagkatapos mong matapos yung course, mas kaya mo na bang gumawa ng sarili mong analysis? Mas naiintindihan mo na ba ang market or puro candlestick patterns lang mga pinagtuturo sa'yo? Pagkatapos mong aralin yung course, mas disiplinado ka na ba? Mas mahusay ka na ba sa risk management mo? Ngayon, kung oo, sagot mo doon, sulit yung education mo. Diba? Kung ang natutunan mo lang, sundan ng signal ng ibang tao, tanungin mo din sarili mo, Kanoy, ano bang mangyayari kapag nawala ang mentor? Pwede, wala, ligwak, ganun ka na din. Ligwak, ganun! Okay? So, mga Kanoy, hindi ko ginawa tong video na to para umatake ng tao. Feel free to attack me. I don't care. Right? Just comment down below if you have some hate to express. That's fine. Ginagawa ko to dahil gusto kong dumami ang mga Pilipinong marunong mag-isip sa financial markets. Ayokong umasa tayo sa hype. Ayokong umasa tayo sa screenshots. Okay? Ayokong umasa tayo sa mga pangakong napakagandang pakinggan. Gusto kong umasa tayo sa kaalaman dahil ang knowledge, hindi yan nawawala kapag natalo ka sa isang trade. At yun ang asset na walang market crash ang kayang kunin sa'yo. Okay? Kung may isang bagay kang tatandaan sa video na to, ito yon. Huwag mong hanapin ang mentor na magsasabi sa'yo kung kailan ka bibili o magbebenta. Hanapin mo ang mentor na tuturuan kang maintindihan kung bakit gumagalaw ang market. Kapag naiintindihan mo ang why, mas madali mong mahahanap ang when. Okay? Salamat sa panonood mga Kanoy P. Just feel free to comment, bash me down below. Your choice. I don't really care. Like I said in my first line, akong pakialam kung may influencer na magalit, ang importante sa akin is may kahit isang Pilipino lang na may matulungan ako sa video na to. I'll see you guys on my next video.